Hello, this is Daneline Crisol, licensed financial advisor from PruLife UK. So now let's proceed to the comparison between the bank and PruLife UK. So, alam natin na ang pagsisave ay importante, lalo na kapag may mga biglaan tayong pangangailangan. Doon tayo kumukuha, hindi ba? So, when we save, where do you normally put your savings? I know, pinaka-common answer natin dyan is bank. Most common is the bank. Why? Because it is safe. Easy access po kasi advantage po noong easy access is madali lang po natin siyang makukuha. Anytime po na kailanganin natin ng pera, pwedeng-pwede po tayong mag-withdraw. Pag naman disadvantage po doon sa easy access, madali din po siya na mababawasan. So, sa easy access, lalong-lalo na ngayon, usong-uso po yung online shopping like Lazada, Shopping, di ba? TikTok, meron na po ngayon Shopee, hindi po ba? So, doon pa lang po sa pag-online shopping natin, mababawasan na po yung ating savings. Okay, next slide po tayo. So, I have here an example, which is si Juan de la Cruz na nasa 25 years old. Let's do the comparison na po between the bank and the PruLife UK. So, I have an example here, which is si Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz po ay 25 years old na. So, siya po ay single, healthy naman po siya, at ang kanya pong trabaho ay corporate associate. So, si Juan de la Cruz daw ay nag-decide na mag-save daw po sa bangko, which is ang hulog niya po kada month ay 5,000. So, times 12 po, which is yung 12 months po sa loob ng isang taon, meron na po siyang 60,000 pesos. So, dahil po maliit lang po yung kanyang annual interest after 20 years, which is 45 years old na po siya, meron na po siyang naipon na 1.2 million. After 35 years naman po, 60 years old na po si Juan de la Cruz, meron na po siyang 2.1 million pesos. So, eto na nga po. Si Juan de la Cruz daw po, for example, ay na-diagnose na may critical illness at kailangan niya ng 1.5 million. So, like for example, si Juan de la Cruz na-diagnose na may cancer, ganyan. So, kailangan niya yung 1.5 million para makapagpagamot siya. Saan siya makakakuha ng pera? Where will you get the money? Okay? So, una nating maiisip, syempre, i-withdraw niya sa bangko yung kanyang naipon. O halimbawa, na-diagnose siya sa age na 45 years old, so meron siyang 1.2 million pesos. Ang kailangan niya 1.5 million. So, kulang pa po siya ng 300,000. So, saan po siya sa tingin nyo kukuha pa ng pera na nagkakahalagang 300,000 kung 1.2 million na lang po ang laman ng kanyang bank? Okay? Meron po akong mga example. Ayan, beg from relatives. So, usually sa mga kamag-anak natin, hindi naman po sila madadamot. Pero, hindi ka po makakahiram ng 300,000 na kabud-kabud na lang ipapahiram sa'yo. Usually po nun, mga 5,000, 3,000, ganyan. Hindi ka po makakahiram ng 300,000 sa isang tao lang. So, kailangan mo pong mag-gather ng another relatives pa para makaipon ka po ng 300,000. So, swerte na lang po, di ba? Kapag ka po 300,000, makahiram ka po sa isang relative lang, di ba? So, ano pa po yung another option? Borrow from friends. So, swerte ka po pagka meron ka mga rich friends, di ba? Ano pa po? Meron po,
sell properties. Magbebenta ka po ng properties. Paano po kung walang properties po itong si Juan de la Cruz? So, wala na po siyang option, hindi po ba? Tapos, ang another option is insurance. So, paano kung si Juan de la Cruz hindi siya na-insure or hindi siya kumuha ng insurance? So, saan po siya kukuha ng 300,000 para makapagpagamot po siya dun sa kanyang critical illness? So, dito naman po tayo next. I-compare naman po natin itong nasa bank dito kay PruLife UK, which is investment plus insurance or yung tinatawag po natin insurance. So, yan. Katulad lang po noong sa bank, si Juan de la Cruz daw po ay nag-save ng 5,000 kada buwan times 12, yun pong month sa loob ng isang taon. Meron na po siyang maiipong 60,000 pesos. Pero dahil po ang atin pong fund manager ay Spring Investments, so after 20 years daw po, which is si Juan de la Cruz ay 45 years old na siya, makakaipon na po siya ng 2.4 million pesos. Okay, di ba po? So, tingnan natin yung sa bank po, di ba? 1.2 lang yung naipon niya. Pero doon po sa may PruLife UK, 2.4 million po ang kanyang naipon dahil nga po doon sa ating fund manager na Spring Investment. So, after 35 years po, si Juan de la Cruz po ay 60 years old na siya. Meron po siyang makukuhang 10.3 million pesos. O, diba? Sobrang hamak naman po yung laki noong kanyang naipon sa PruLife UK. Compare mo po doon sa bank na 2.1 million lang. Halimbawa, si Juan de la Cruz din po ay na-diagnose ng critical illness at kailangan niya din ng 1.5 million. So, kumuha po siya ng insurance, diba po? Ayan. So, sa PruLife UK po, critical illness, pag halimbawa na-diagnose si client natin ng critical illness, kahit ano pang critical illness yan, after 3 months of saving pa lang po makakakuha na po siya ng 1.5 million. So, halimbawa, si client po ay nakaka 3 months pa lang. So, 5,000 kada isang buwan. Meron pa lang po siyang naiipon na 15,000. Pero pag po siya po ay na-diagnose na may critical illness after 3 months of saving, makakakuha na po siya ng 1.5 million. So, yan po Okay, next naman po is hospitalization. After 1 month of saving pa lang po, pwede ka nang makakuha ng 2,000 per day. Halimbawa, nagkasakit ka po, sakit lang ng tiyan or na dengue, basta na-hospitalize ka po, meron kang 2,000 per day hanggang sa gumaling ka. After 1 month of saving pa lang po yun, ha? Okay, next po ay disability. Like for example, na-aksidente po tayo na wag naman sanang mangyari, na-disable po tayo, after 6 months of savings pa lang po, 5 times 6 pa lang po, 5 times 6, So, after 6 months of saving pa lang po siya, pag na-disable tayo, makakakuha na po kayo ng 1.5 million. So, yan, di ba po? Grabe po yung sa PruLife UK, hindi po ba? So, eto po, yung nasabi po natin na critical illness, hospitalization, at disability, ito po ay living benefits, money for you. Plus, yun pong naipon doon sa taas na after ng ilang age ay, halimbawa, yung 2.4 or 10.3 million. So, di ba dati po ang pag-aalok ng insurance is, ang alam lang natin, ang insurance, pag sinabing life insurance, ay sige na, kumuha ka na kasi nga po, para pag namatay ka, merong maiiwan sa pamilya mo. Ganun po ang insurance noon. Pero ngayon po, hindi na po ganon. Meron na po tayong living benefits. So, baka sinasabi nyo, living benefits lang meron tayo.
Meron din po tayong for loved ones naman. So, pag ito po ay tayo ay nategi, namatay, na wag naman po sana, ano po? Halimbawa, namatay po tayo due to accident. Immediately, meron na po tayong 1.5 million. So, halimbawa po, na-aksidente po tayo. Halimbawa po, tayo po ay kumuha ng policy, ng insurance policy kahapon. Tapos na-aksidente tayo ngayon. Immediately, makukuha nyo na po agad yung 1.5 million. Kahit kakahulog nyo lang po kahapon. Ganun po yon. 1.5 million makukuha po noong family nyo. Nung family. Halimbawa, baka po sabihin nyo, puro living benefits lang po ang meron dito po sa ating insurance. Meron din po tayong death benefits. So, like for example, nategi po tayo. Huwag naman po sanang mangyari agad. Ano po? Meron po tayong makukuha. Halimbawa, namatay po tayo due to accident. Immediately po, makukuha po natin yung 1.5 million. Halimbawa po, halimbawa po, kumuha po tayo ng insurance kahapon. Tapos, na-aksidente po tayo ngayon. Yung pong 1.5 million, makukuha na po yun ng family nyo immediately. Okay, dito po tayo sa life insurance coverage which is 4 million. Ito po ay halimbawa, namatay po tayo due to critical illness. Agad-agad po yan makukuha ng family natin. Plus, yun pong naipon natin na halimbawa 60 years old na po tayo. Namatay po tayo due to critical illness. 4 million plus 10.3 million kasi hindi po natin siya nagamit doon po sa ibang mga bagay. Ganon po ang atin pong ProLife UK, ang atin pong insurance sa ProLife UK. So, what do you think po doon sa comparison po natin between the bank and insurance po sa ProLife UK? Let me know your answer po. Just feel free to contact me and I will provide answer to your questions po. Thank you po and have a good day.